Allow me to share with you this very beautiful true-to-life story. Ito po ay nangyari sa Middle East, in Lebanon. Alam niyo naman po, sa Middle East, maraming hidwaan, maraming gera, at ganyan din po ang nararanasan ng mga Lebanese. There is this civil war between the people and the government. At dito po sa Lebanon, may isang pari na hindi niya makalimutan ang kanyang karanasan. Nung minsan itong pari, pagkatapos daw niyang magmisa, meron pong kumatok sa kumbento. Binuksan po ng pari at pagkakita niya, isang matandang babae, may daladalang kapirasong papel. Sabi, "Father, pwede niyo po bang puntahan naman itong tao na nakatira dito sa address na ito? Namamatay po siya. Kailangan po niya ng blessing." So itong pari kinuha po yung kapirasong papel and he promised to that old lady that he would visit that person. Umalis po ang matandang babae at ilang saglit, itong pari ay sumakay sa kanyang kotse, pumunta po siya doon sa address. Pagkatating po niya, nakita niya that it was a apartment building. Pinuntahan po niya yung kwarto, kumatok po siya, at pagbukas, sinagot po ito ng isang bata-batang lalaki. At pinaliwanag po ng pari, tinatanong niya, meron po bang namamatay, may sakit dito, nangangailangan ng blessing? Nagkamot po ng ulo itong lalaki, sabi, "Father, ako lang po ang nakatira dito eh. Baka nagkamali po yung nagbigay ng address sa inyo. Kung gusto niyo po, tutulungan ko kayo, hanapin po natin dito sa building." So, he helped the priest to find that dying person. Nagkakatok-katok po sila sa mga kwarto, pero lahat po ng kanilang mga pinagtanungan, wala silang nakita na taong namamatay o may sakit. Kaya pagkatapos po ng isang oras, bumalik sila dun sa kwarto, nahihiya ang lalaki, pinakain muna yung pari. At habang sila ay nagmimerienda, dito po inopen up ng lalaki yung kanyang sarili. Sabi, "Father, total nandyan na rin po kayo. Gusto ko pong ikumpisal ito sa inyo. Ang tagal ko na pong hindi nagsisimba. Ang tagal ko na pong hindi nagdarasal." "Bakit naman?" sabi po ng pari. "Kasi po, Father, masakit ang aking loob sa Diyos. Nagkasakit po yung aking nanay. I prayed to God, asking the Lord to heal my mother. Pero kahit na anong gawin kong pagdarasal, pagsisimba, kinuha pa rin po ng Diyos ang aking ina." Actually, yung aking pong ina, yung mas saradong Katoliko. Mas matibay po, malalim yung pananampalataya noon. But when my mother died, parang namatay na rin po ako. Kaya nga, nawalan po ako ng gana na magdasal at magsimba. Ito pong pari, pinagdasal niya yung lalaki. Pagkatapos, sinabihan siya, "Alam mo, maganda, para hindi ka malungkot, punta ka sa parokya. Tumulong ka, magsimba ka ulit. I will welcome you there para hindi ka naman nadidepress. Huwag mong ikukulong sarili mo dito sa kwarto." Pagkatapos po nila mag-usap, umalis yung pari, mamaneho, pabalik sa kanyang parokya. Nakarinig po ang pari ng sirena. At sa Middle East, isa lang pong ibig sabihin pag narinig nyo ang sirena. May paparating na bomba. So, huminto po yung pare, he hid, nagtago po siya. At ilang saglit, tama nga, bumagsak po ang bomba, pumutok. Pagkatapos po ang pare lumabas, tinignan niya yung direksyon, saan tumama yung bomba. Alam niyo po kung saan? Doon sa building na pinanggalingan niya. So, dali-dali yung pare, bumalik po. Nakita po niya, pulbos yung building. It was grazed to the ground. Napakarami ng tao nandun, tinutulungan yung mga natrap, naghahanap ng survivor, inaalis nila yung mga bato, nakitulong-tulong po yung pari. At sa kanyang pagtulong, sa kanyang pag-aalis ng mga bato, nakita po niya yung lalaki na nangumpisal pa lang sa kanya. Patay na po siya, nadaganan. Pero may napansin yung pari, meron siyang kwintas at merong locket. Kinuha po ng pari, binuksan at nabigla siya. Bakit? Dahil yung larawan na nandun sa loob ng locket ay yung babae na matanda na bumisita sa kanya kaninang umaga. At nakasulat mo doon sa locket, "My dearest mother." Yung po palang nakiusap sa pare ay yung nanay nitong lalaki. Alam ng kaluluwa ng ina, malapit na rin kunin ng Diyos yung kanyang anak. Pero hindi matiis ng ina na mamamatay ang kanyang anak na mayroong sakit ng loob sa Diyos. Kaya, tingnan niyo pong himala. Kahit na hindi pwede, nakiusap ang kaluluwa sa Diyos para bumalik dito sa mundo. Para saan? Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Yun ang tunay na pagmamahal, hindi po ba?
ang tunay na pag-ibig ay hahamakin lahat. Ang tunay na pagmamahal, kayang tawirin ang kamatayan para lang sa kanyang minamahal. At pinayagan ito ng Diyos dahil totoo, tama at mabuti naman ang intensyon, ang kagustuhan ng ina. Pinayagan siya ng Diyos dahil ito din ay ginawa ng kanyang anak si Jesus. Why did Jesus suffer, died, rose again? It is not to make bad men good. Remember that. Jesus suffered, died, rose again, so that the dead will be alive. Jesus suffered, died, rose again, so that the lost can be found. Jesus suffered, died, and rose again, so that people living in the darkness can be in the light. That is the love of God. Araw-araw, magpasalamat tayo sa Diyos. Pero araw-araw, hingin din natin ang pagpapala ng Diyos para sa ating mga kaluluwa at kaluluwa ng ating mga minamahal.